Magandang araw mga kaibigan. Si Teo Moreno, meron siyang pinost sa kanyang Facebook reel, ano? Huwag kayong magalit, relax lang kayo kasi ang mga kakampings, inalipusta nila, pinagtawanan yung pagkapanalo ni Tatay Digong na bilang mayor ng Davao City habang nakakulong siya sa Netherlands. Ginawa nilang katatawanan. Okay, kaya relax lang tayo. Ito, sabi ni Teo Moreno, hanapin ninyo mga pangalan ng mga kakampings na ito, kami na ang bahala sa Davao. Ito, may nagtanong tungkol sa kalagayan ni Tatay Digong kung considered ba siyang OFW kasi he's a mayor working from abroad. Ayun, pinagtawanan. Ano po ba yung tawag sa mayor na working abroad? Ayun, pinagtawanan na nila. It's just a general question. Usually, ito ay isolated case. Siya ay nasa preso. Siya ay with. Ayun. So this is an isolated. OFW Ulitin ba yung natin, tawag sa mayor na working abroad? It's just a general question. Usually, ito ay isolated case. Siya ay nasa preso. Siya ay with. Ayun. So this is an isolated. Okay, yung nasa stage, yung naka-pink, yung tatlo, isang grupo pala yan, ang tawag sa kanila spit. Talagang bago lang daw silang galing Davao nag-perform. Eh sabi ng mga nakapanood, pag alam lang nila na kakamping ang mayan, eh baka ano daw ito, diehard kakamping itong spit. Okay. Iyon namang nagtanong, yung ID niya, PG Proctor and Gamble. So, yung mga nabasa kong comments, mga taga Davao, sabi na, ready na kayo, i-boycott natin ang produkto ng Proctor and Gamble. Anyway, wag na, siguro, relax lang, kung hindi sila matanggap, hindi sila makapaniwala siguro na ganun pa rin kamahal ng mga Davaoenyo si Tatay Digong. Akala nila, naniwala sila sa propaganda, yung pinalabas sa Quadcom, na napakasama ang ginawa ni Tatay Digong, lalo na yung war on drugs. Sabi nga ng Pangulo, mismong Pangulo nagsasabi na madilim daw na nakaraan yung previous administration. So, itong mga kakamping, sikita nyo na naniniwala na sila sa sinasabi ng Marcos administration, masama sa paningin nila si Tatay Digong. Kaya ganyan ang reaksyon nila. Hindi nila matanggap na isang mabuting tao si Tatay Digong, kaya binotohan pa rin siya, overwhelming, yung landslide o tsunami ang pagkapanalo. Pati nga foreign media, bilib na bilib kay Tatay Digong. Laman ng mga foreign media, BBC, CNN, name it, others, naging headline nila yung pagkapanalo while in prison, nanalo pa rin si former President Duterte. So, that's it. So, kanya-kanyang pananaw lang yan. Basta tayo, mga DDS, kung ano yung nakita natin kay Tatay Digong, yun na yun. History will judge them, will judge Tatay Digong. Basta ako, habang yung pamilya ko, yung aking mga apo,
ikukwento ko sa kanila, isasabihin ko, the best president that we ever had, Tatay Digong. Wala nang iba. Hindi ko pa siya na-meet personally. Ano ko lang siya, naramdaman ko lang yung kanyang, yung tapang at malasakit. Naka-retire na kasi ako nung naging presidente siya, 2016. Ako nag-retire 2015. Kaya hindi ko na ano yung treatment niya, yung governance niya nung nasa active service pa ko, hindi ko nakita. Kaya lang, retired na ako, kitang-kita ko. Yung paano niya hinandle ang pandemic. Paano niya hinandle yung Marawi crisis o Marawi siege. Then, yung kanyang build. Yung farm namin, nasa paanan ng bundok ng Bukidnon. Nung wala pa siya, hindi pa siya nagpresidente, kawawa yung sakyanan namin. Madaling masira kasi lubak-lubak ang kalsada, lalaki mga bato. Pag upo niya, yun na, sementado dahil sa kanyang build. Kaya, every time na magbiyahe kami ngayon, papunta sa aming farm, smooth na ang kalsada, naalala ko palagi si Tatay Digong. Kaya, hindi nila mabubura kahit anong paninira nila sa mga Duterte. Lalo na kay Tatay Digong, hindi nila maalis yung experience. Kasi experiential yung itong akin eh. Yung bumaba ang problema sa droga. Yung insurgency, yung mga NPA, halos napulbos na. Infrastruktura. Gumanda ang buhay ng tao. Lalo na yung safe na ang mga lansangan. Paggabi nung panahon ni Tatay Digong. Hindi katulad ngayon na nakakatakot na. So, again, relax lang tayo. Pabayaan lang natin yung mga kakampings na yan. Ginawa lang comedy. Napagtripan nila. Ganyan din kung magbasa lang ako sa mga comments, ano? Ito, na-identify na nila yung nagtanong. Clarice ang pangalan. Kasi kami nang bahala sa Davao City, sabi ni Teo Moreno. Clarice Kylie Palma. Pabayaan nyo na lang. Kahilas ba sa mga bangag? Anong tawag sa inyo pinapaaral ng gobyerno? Bakit sila affected sa pagkapanalo ni Tatay? Hindi naman sila taga Davao. Affected sila eh. Merong ang post. Sino bang nag-share? Ganito ang post eh. Ang mga taga Davao daw, they are not discerning. They are not thinking. Otso-otso daw. Kasi, bakit nanalo pa rin ang mga, yan lang. Basta yung pagkapanalo ng Duterte 12, pagkapanalo ni Tatay Digong, kahit nakakulong, inakusahan na nilang mga otso-otso, not thinking, not discerning ang mga taga Davao. Pabayaan nyo lang. Basta kayong mga taga Davao, just be true to our Tatay Digong. Just be true to the Dutertes. At sana magtatagal pa ang pamumuno ng Duterte sa Davao. Mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para ma-repair ang sira-sira nilang bahay. Panoorin nyo ang video na ito. Maayad, masalam! Ito pa ang mga dagdag bagong bahay na pinapatayo. Ito ng yero. Kinsa tag-iyan ni nga yero? Ako, sir. Ito ang imong balay? Oh. Ito? Oh, ito, sir. Ito. Kinsa tag-iya to? Ako, sir. Imo? Ang yero niya. Asa ang imong balay? Kana, sir, gamay kaayo. Kini? Kwarto na lang yun, sir. Isang kwarto. Ano na to So, kini nga balay, inyong ginikanan? O balay sa ginikanan? Nagtukod ka lang og kwarto? Kana, sir, gamay kaayo. May kayo. Pila na inyong anak? Wala pa, sir. Sabi.
Di ba naapay nakigpuyo nga lain ikaw? Ako sir. So magsuon di ay mo. Magsuon, ako na mga igsuon, sir. Ay igsuon mo. Oh. Magsuon nakigpuyo po dire. Oh, nakipuyo lang ko. Grabe no. Oh sige, humano ang iyong balay. Muna yung sir.